At ngayong tapos na ang Asian Games, ay siguro dapat simulan na ang bagong programa ng SBP and Justin Brownlee should be in the team na maglalaro sa Olympic qualifying tournament. Marami kasing advantage kapag si Magic Brownlee ang naturalized player ng Gilas. Maaasahan sa opensa at very good defender pa. He is known to be a team player kaya happy lahat kapag siya ang naturalized player dahil namamasa siya. And he also has the ability to take over a game kung kailangan. Yan ang tatak Brownlee at makakatulong pa siya sa rebounding. At hindi pa masyadong napakamahal kaya walang superstar mentality si Brownlee. Ka-level lang siya ng lahat ng players kahit na napakagaling niya. Pero it boils down pa rin kung sino ang magko-coach after Team Cone. Dediretso na kaya si Coach Tim Cone at least hanggang Olympic qualifying tournament? Well, yan ang hinihintay ng lahat at kung si Coach Tim Cone pa rin ang coach, there is no question na si Justin Brownlee pa rin ang kukunin niyang naturalized player. Pero in the event na mag-iba ang coach, ay siguradong meron na namang tayong ibang naturalized player. At baka mag-naturalize pa ng bago dahil nakadepende talaga yan sa coach kung sino sa palagay niya ang makapagbigay ng panalo. Kung si Coach Tab Baldwin ay siguradong si Ange Kwame naman ang kanyang pipiliin, kaya kanya-kanyang choice lang yan. Pero kung ang mga fans ang tatanungin, ay siguradong si Magic Brownlee ang kanilang pipiliin dahil very fresh pa ang kanyang heroic performance sa Asian Games na kung saan pinangunahan niya ang Gilas upang makuha ang gold medal na 61 years in the making. Samantala, tuloy-tuloy ang magandang laro ni Renz Abando sa Korean Basketball League. At nagiging tatak Renz Abando na ang mga nakakamanghang tapal that shows the insane jumping ability of Renz Abando. I think something is very wrong sa mga pinagsasabing revelasyon ng press conference ng PBA. Sa palagay ko, hindi na kailangan pang magdrama dahil panalo na ang Gilas. Nakuha na natin ang gintong medalya sa Asian Games na 61 years na nating hindi nakamtan. And the Philippines is the gold medal winner. Al Francis Chua is right. At nakakabilib naman talaga na ang lahat ng mga naglaro sa Asian Games ay walang hinihingi na additional na bayad except sa kanilang sahod sa kanilang mother team. And that's patriotism at its best. Pero nang ibinunyag sa press conference na mayroong 2 players na humingi ng pera, in fact one is asking for the moon, ay siguro hindi na ito kailangan pa sa press conference. Hindi naman ito big deal kay Coach Tim Cone at kay Al Francis Chua. Ang sa kanila lang ay ginawa nilang magbuo ng team na willing maglaro para sa bayan. It is very unfair sa lahat ng mga players na hindi nakasama sa Asian Games dahil hindi naman pinangalanan kung sino. Nadamay-damay na lahat. Kaya maraming mga pangalan tuloy ang naglalabasan dahil hindi naman nila pinangalanan at sana hindi na lang ni-reveal dahil again, panalo na tayo at nag-iba pa ngayon ang mga news. That instead na mag-celebrate sa gintong medalya, ay lahat nagtatanong kung sino tong 2 players na to. Again, damay-damay na lahat. Pero bakit hindi ito si Kai Sotto? Well, very clear naman from the start na ang lahat ng mga players sa Japan ay makakalaro lang sa Gilas sa mga FIBA sanctioned tournaments at hindi obligated ang kanilang mga mother teams na palalaruin sila sa Asian Games dahil hindi ito under FIBA.
Kaya diyan pa lang ay malabo ng si Kai Sotto ito. Second, I enjoyed si Kai Sotto until now. Simula sa pagdating niya sa Japan, ay hindi pa natin nakikitang sumali siya sa mga 5-on-5 scrimmages, and worst, inilagay pa siya sa injured reserve list. So, papaanong si Kai Sotto ito kung injured ang bata? In fact, sa lahat ng mga preseason games ay hindi naglaro si Kai Sotto, at sa debut ng Hiroshima this season ay nasa injured list pa rin siya. So how is that possible? Sana maklear na dito ang pangalan ni Kai Sotto dahil from the very start ay sinabi na ng SBP na walang mga players dahil nga they will be preparing na sa kanilang season. Pero meron ring mga tweets si Homer Sison na pinafiestahan rin ng mga fans, and I quote, "If you don't want to pay the plumber, unclog your own toilet. If you think dentists are expensive, then pull your own damn teeth. Players asking to be paid to play for Gilas shouldn't be scorned. Its service is rendered, not necessarily free. It's business, not personal. And don't wave that patriotism card here. We didn't go to war. We went to a basketball tournament." Which is tama naman, pero ang mali lang siguro dito ay kung kailan pa isiningit sa press conference na supposed to be isang celebration of sorts dahil nakuha na natin ang gintong medalya. Nag-iba tuloy ngayon ang usapan at nawala tayong lahat sa main topic na kung saan dahil kay Coach Tim Cone at Al Francis Choa ay nagkaroon tayo ng team sa Asian Games kahit gaano pa kahirap ng kanilang pinagdaanan. At nakuha pa ang gintong medalya, isang achievement na hindi nakakasawang balik-balikan. Tama na ang drama against the players, hindi yan nakakatulong. The Asian Games is not the last. Meron pang Olympic qualifying tournament na dapat paghandaan. And the SBP needs these players, kaya sana hindi na lang isiningit. It is enough na alam ng lahat na ang nagpunta sa Asian Games ay walang hiningi kahit 5. Yan ang totoong storya ng team na ito.